Binabasag ng matinis na tunog ng telepono ang katahimikan ng gabi, tila isang patalim na bumabaon sa gitna ng rumaragasang bagyo sa labas ng bintana. Nagising si Elena, malamig ang pawis na namumuo sa kanyang noo at mabilis na bumababa sa kanyang leeg. 2:00 ng madaling araw. Sa edad na lampas 40, ang mga tawag sa ganitong oras ay bihirang magdala ng magandang balita. Kadalasan, ito ay mensahe ng kamatayan o sakuna. Inabot niya ang telepono, bumibilis ang kabog sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang sariling hininga bago tuluyang magsalita. Sa kabilang linya ay isang malamig at walang emosyong boses ng isang nurse mula sa isang malaking pampublikong ospital sa Maynila. Ipinagbigay alam nila na may dinalang isang matandang lalaki na nasa kritikal na kondisyon dahil sa matinding pulmonya. Walang anumang pagkakakilanlan o mahahalagang gamit sa katawan ng matanda maliban sa isang luma at naninilaw na card ng pagkakakilanlan na maingat na nakabalot sa manipis na plastik. Ang pangalang nakasulat sa card ay nagpatigil sa paghinga ni Elena. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang bigkasin ng nurse ang mga salitang iyon. Roberto de Leon, tubong sagada, lalawigang bulubundukin. Siya ang kanyang ama, ang amang naglaho na parang bula, kasama ang kanyang ina sa isang maulap na umaga, 15 taon na ang nakararaan. Nabitawan ni Elena ang telepono. Lumikha ito ng matunog na lagitik, pagbagsak sa sahig na gawa sa kahoy, 15 taon. Higit sa 5,000 araw ng paghihintay, ng mga walang bungang paghahanap na umubos sa luha, lakas at pag-asa nilang magkapatid. Agad niyang tinawagan si Sofia, ang kanyang nakababatang kapatid na nakatira sa kalapit na bayan. Walang pag-aatubili, wala pang isang oras. Ang dalawang babae ay nakasakay na sa unang biyahe ng bus patungong Maynila. Umungal pa rin ang bagyo. Walang awang hinahampas ng malalaking patak ng ulan ang salamin ng bus, tila pumipigil sa kanilang pag-alis. Sa buong biyahe na tila walang katapusan sa mga likulikong daan ng kabundukan, mahigpit na nakahawak si Elena sa nanginginig na kamay ni Sofia, habang ang kabilang kamay ay nakakuyom sa isang lumang rosaryong kahoy na bigay pa ng kanilang ina. Sa bawat pagalon ng bus, bumalik ang kanyang isipan sa nakaraan, sa napakalamig na kabundukan ng Sagada noong taong 1994. Ang kanilang mga magulang, sina Roberto at Maria, ay kilalang pinakamagaling na mga ngaso ng halamang gamot sa buong rehiyon ng Cordillera. Ang buhay nila ay nakatali sa mayabong na kagubatan ng mga pino, sa makapal na hamog na yumayakap sa mga puno tuwing madaling araw, at sa mga matatarik na bangin kung saan tumutubo ang mga pinakapambihirang halaman. Matagal nang pinapangarap ni Roberto na matagpuan ang ugat ng buhay, isang maalamat na ligaw na halamang ugat na 100 taon na ang edad. Ito ay isang kayamanan ng kagubatan na sapat na upang mabigyan si Elena ng isang magandang kasal at matustusan ang buong pag-aaral ni Sofia sa kolehiyo sa Maynila. Tandang-tanda pa ni Elena ang umaga ng Setyembre noong taong iyon. Umalis si Roberto ng may masayang ngiti, dala ang kanyang lumang asarol at sako. Bago tuluyang lumabas ng pinto, hinawakan nito ang balikat ni Elena at sumumpang iuuwi ang kayamanang magpapabago sa kanilang buhay. Ngunit nilamon silang mag-asawa ng makapal na hamog ng Sagada. Hindi na sila nakabalik para sa hapunan. Nakahain ang pagkain sa mesa, lumamig na ang sabaw, at ang tunog ng orasan sa dingding ay naging parang martilyong pumupukpok sa isipan ni Elena. Binaliktad ng buong nayon ang bawat bato at damo noong gabing iyon. Dala ang mga sulo at lampara, sinuong nila ang napakalamig na sapa at matatarik na bangin. Isinisigaw nila ang pangalan nina Roberto at Maria hanggang sa mapaos ang kanilang mga lalamunan. Ngunit ang tanging nahanap nila ay ang nakabibinging katahimikan ng kabundukan at ang umaalingaw-ngaw na boses ng sarili nilang mga alingaw-ngaw.
Lumipas ang mga linggo, buwan at taon at ang kaso ay tuluyan nang ibinaon sa limot ng mga autoridad. Biglang pumreno ang bus, nahatak pabalik si Elena mula sa madilim na alaala. 7:00 na ng umaga, kulay abo at mabigat ang kalangitan ng Maynila, ngunit tumigil na ang ulan. Nagmamadaling bumaba ang magkapatid, sumakay ng jeep at tumakbo patungo sa mahabang pasilyo ng ospital na siksikan sa mga tao at amoy matapang na gamot at alkohol. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa malamig na sahig. Bawat hakbang ay isang labanan sa pagitan ng labis na pag-asa na muling mayakap ang ama at ang matinding takot na baka huli na ang lahat. Dinala sila ng isang nurse sa labas ng silid ng mga nasa malubhang kalagayan. Bumukas ang mabigat na pinto. Ang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso ay patuloy at walang buhay na umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig na kwarto. Sa isang kama na may puting kumot sa pinakasulok ng kwarto, isang payat na matandang lalaki ang nakahiga. Siya ay walang malay at ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng malaking maskara ng oxygen. Lumapit si Elena, nanginginig ang kanyang mga binti na tila ba hindi na sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang malamig na bakal ng kama. Nanikip ang kanyang lalamunan, parang may nakabarang bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Inihanda niya ang kanyang sarili na yakapin ang kanyang tumandang ama, na umiyak para sa 15 taong pangungulila, na tanungin kung nasaan ang kanyang ina at kung bakit hindi ito umuwi. Ngunit nang tuluyang lumapit si Elena at mapagmasdan ang mukha sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, ang lahat ng pag-asa sa kanyang dibdib ay nadurog, tumusok ng diretsyo sa kanyang puso, tila mga basag na salamin. Napaatras siya, nanlaki ang mga mata sa matinding takot at pagkalito. Si Sofia na nasa likuran niya ay napasinghap ng malakas, tinakpan ang sariling bibig upang pigilan ang isang tili. Ang lalaking naghihingalo na nakahiga sa kama ay hindi si Roberto. Ito ay isang mukhang ganap na estranghero. Mayroon itong malalalim na mata, matulis na baba, at isang mahabang peklat na bumabagtas sa kanang pisngi pababa sa leeg, mga katangiang hinding-hindi magkakaroon ng kanyang ama. Kahit na lumipas ang 15 taon na maaaring magpapayat at magpatanda sa anyo ng isang tao, hindi nito mababago ang hubog ng buto at ang mga pangunahing katangian ng isang mukha. Humarap si Elena sa nurse at sa doktor na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang boses ay basag, nanginginig at puno ng takot. Sumigaw siya sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pinupunit ang katahimikan ng kwarto. Ang lalaking ito ay hindi ang aking ama. Siya ay isang estranghero. Biglang nanlamig at tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa loob ng kwarto. Ang ilaw sa kisame ay kumurap-kurap, tila sumisinag sa isang madilim na bangin na biglang bumuka sa mismong harapan nila. Kung ang naghihingalong lalaki na naririto ay hindi si Roberto, sino siya? Bakit niya dala-dala ang card ng pagkakakilanlan ng ama ni Elena sa loob ng 15 taon nang walang nakakaalam? Nasaan ang tunay na Roberto at Maria? At higit sa lahat, anong nakapangingilabot na lihim ang ibinaon kasama ng mga bakas ng dugo na hindi pa natutuklasan sa maulap na kagubatan ng sagada noon? Ang nakapangingilabot na sigaw ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Pumutol sa malamig at tahimik na atmosfera ng madaling araw. Napatakbo ang 2 nurse papasok sa silid. Bakas ang pagkagulat at pagkalito sa kanilang mga mukha. Agad na lumapit ang nakaduty na doktor at sinubukang hawakan ang braso ni Elena upang pakalmahin siya, ngunit buong lakas niya itong iwinaksi. Hindi niya alintana ang mga nakatinging mata ng ibang pasyente mula sa labas ng salamin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang muling pagguho ng kanyang mundo, isang sugat na pilit pinaghilom ng panahon, ngunit ngayon ay marahas na binistay. Napasubsob si Sofia sa dibdib ng kanyang ate, humahagulgol ng walang patid. Ang lalaking nakahiga sa kama,
na ngayon ay nag-aagaw buhay dahil sa pulmonya, ay isang ganap na impostor. Ninakaw nito hindi lamang ang pagkakakilanlan ng kanilang ama, kundi pati na rin ang sagradong pag-asa na muli nilang makakapiling ang kanilang mga magulang. Tumawag ng pulisya ang pamunuan ng ospital. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang 2 investigador mula sa Manila Police District. Kinuhanan nila ng pahayag ang magkapatid habang pilit na pinapakalma. Samantala, unti-unting bumalik ang ulirat ng matandang lalaki sa kama. Nang imulat niya ang kanyang malalalim at nanlalabong mga mata, bumungad sa kanya ang seryosong mukha ng isang investigador na may hawak na maliit na kuwaderno. Sa ilalim ng matinding pagtatanong at sa gitna ng kanyang pag-ubo na tila pinupunit ang kanyang baga, umamin ang matanda. Ang tunay niyang pangalan ay Arturo, isang kilabot na magnanakaw at manloloko na matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko sa Maynila. Ginamit niya ang card ni Roberto de Leon upang makakuha ng libreng pagpapagamot sa mga pampublikong ospital at upang makapagtago mula sa mga autoridad dahil alam niyang walang maghahanap sa isang pangalan mula sa isang liblib na bayan sa kabundukan. Ngunit ang sumunod na tanong ng investigador ang nagpatigil sa pag-iyak ni Elena at Sofia. Paano napunta kay Arturo ang card ng kanilang ama? Napalunok si Arturo, bakasang matinding takot sa kanyang mga mata, hindi dahil sa pulis, kundi tila may isang madilim na alaala na bumalik sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang natuyong mga labi nang siya ay magsalita. Taong 1,900 at 94, nagtatago siya sa mga autoridad at napadpad sa matataas na kabundukan ng Cordillera. Sa kanyang paglalakad sa isang liblib at hindi pamilyar na bahagi ng kagubatan ng Sagada, malapit sa isang malalim na bangin kung saan naririnig ang rumaragasang ilog Chico, may nakita siyang mga gamit na nakakalat sa lupa. Ayon kay Arturo, napulot niya ang card na nakasilid sa isang maliit na pitaka sa ibabaw ng mga tuyong dahon ng pino, ngunit hindi lang iyon ang naroon. Katabi ng pitaka ay isang lumang asarol at isang duguang sombrero na gawa sa hinabing ratan. Natakot umano siya nang makita ang sariwang dugo sa paligid, kaya dali-dali niyang kinuha ang pitaka dahil may laman itong kaunting pera at tumakbo palayo nang hindi lumilingon. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Elena. Ang asarol, ang sombrero ng kanyang ama. Hindi sila nawala sa hamog. May nangyari sa kanila sa gubat na iyon. Agad na nakipag-ugnayan ng pulisya ng Maynila sa himpilan ng pulisya sa Sagada. Dahil sa bagong salaysay na ito, muling binuksan ang kasong matagal nang inalikabok sa lalagyan ng mga cold cases o mga kasong hindi na resolba. Isang batang hepe, si Inspector Mendoza, ang kumuha ng lumang kahon ng ebidensya mula sa bodega ng presinto sa Sagada. Sa loob ng kahon ay nakita niya ang mga gamit na natagpuan ng mga naghanap na taga-nayon 15 taon na ang nakararaan. Isang kinalawang na asarol at isang punit na pasiking. Noon, inakala ng mga naunang pulis na nahulog lamang sa bangin ang mag-asawa kaya hindi na nagsagawa ng malalimang investigasyon sa mga gamit na ito. Ang mga gamit ay itinuring lamang na mga naiwang pag-aari. Ngunit iba na ang panahon ngayon. Umuwi sina Elena at Sofia sa Sagada, bitbit ang isang panibagong apoy ng determinasyon. Hindi na sila mga batang umiiyak sa gilid ng kalsada. Sila ay mga babaeng naghahanap ng katarungan. Sa presinto, ipinaliwanag ni Inspector Mendoza na ang teknolohiya ng forensic, 15 taon na ang nakararaan ay napakalimitado. Ngayon, mayroon na silang kakayahang suriin ang pinakamaliliit na hibla at bakas sa pamamagitan ng DNA testing. Ipinadala ng hepe ang kinalawang na asarol at ang pasiking sa pangunahing laboratorio ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang matinding kalbaryo para sa magkapatid. Bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy
Bawat paghihip ng malamig na hangin mula sa kabundukan ay nagdadala ng mga multo ng nakaraan. Bawat gabi, nakatingin si Elena sa lumang litrato ng kanyang mga magulang, tahimik na nakikiusap na ituro sa kanila ang katotohanan. Hindi siya makatulog, palaging naiisip ang sariwang dugo na binanggit ng impostor na si Arturo. Kung pinaslang ang kanyang mga magulang, sino ang gagawa ng ganoong karumal-dumal na krimen sa dalawang simpleng mangangaso ng halamang gamot na walang kaaway sa buong nayon? Isang maulan na hapon, tumunog ang telepono sa bahay ni na Elena. Si Inspector Mendoza ang nasa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso, mabigat at walang anumang paligid-ligid. Pinapapunta niya ang magkapatid sa presinto sa lalong madaling panahon. Dumating na ang resulta mula sa NBI. Pagpasok nila sa maliit at malamig na opisina ng hepe, nakita nila ang isang folder na nakapatong sa gitna ng mesa. Huminga ng malalim si Inspector Mendoza bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Elena. Sinabi ng hepe na ang kalawang na nakabalot sa talim ng lumang asarol ay hindi lamang ordinaryong kalawang na dulot ng ulan at putik. Matapos ang masusing pagsusuri gamit ang mga makabagong kemikal, napatunayan ng mga eksperto na ang asarol ay nabalutan ng natuyong dugo na tumagos sa mga siwang ng bakal. At ayon sa pagsusuri ng DNA na inihambing sa dugo ni Elena at Sofia, ang dugong natagpuan sa talim ng asarol ay walang alinlangan na nagmula kay Roberto de Leon. Bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Sofia. Kumpirmado na ang kanilang pinakakinatatakutan. Ang kanilang ama ay marahas na pinaslang gamit ang sarili nitong asarol. Ngunit hindi pa tapos magsalita si Inspector Mendoza. Iniurong niya ang folder palapit kay Elena. Ang mga mata ng pulis ay may halong pag-aalala at pagkabigla. Ipinaliwanag niya na hindi lamang dugo ni Roberto ang natagpuan sa ebidensya. Sa mismong hawakan ng asarol, kung saan mahigpit na nakakapit ang kamay ng taong nag-indayog nito upang pumatay, may natagpuang mga mikroskopikong selula ng balat at bakas ng pawis. Dahil sa tagal ng panahon, naging mahirap ang pagkuha ng buong DNA profile, ngunit nagawa ito ng mga eksperto ng NBI. Inilagay nila ang DNA ng salarin sa pambansang database. Hindi nila inaasahan na may tutugma doon, ngunit mayroon. Tumugma ito ng 100% sa isang taong may nakaraang record sa mga autoridad. Tiningnan ni Elena ang pangalang nakasulat sa opisyal na dokumento ng NBI at pakiramdam niya ay biglang hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Umikot ang kanyang paningin. Ang pangalan ng taong pumatay sa kanyang ama ay hindi isang estranghero na nag-aabang sa dilim ng kagubatan. Ito ay isang taong kilalang kilala nila, isang taong madalas nilang kasabay kumain sa iisang hapag noong sila ay mga bata pa. Ang pangalang nakalimbag sa puting papel na may selyo ng pambansang kawanihan ng pagsisiyasat ay tila isang sumpa na binigkas sa loob ng tahimik na opisina. Tomas Macaraeg. Binasa ito ni Elena ng paulit-ulit, umaasang naglalaro lamang ang kanyang nanlalabong mga mata o baka isang malaking pagkakamali lamang sa makinarya ng laboratorio. Ngunit ang mga itim na letra ay nanatiling nakatitig sa kanya, malamig at walang awa. Si Tomas Macaraeg ay ang nakababatang kapatid ng kanyang inang si Maria. Siya ang kanilang paboritong tiyuhin, si Tito Tomas. Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Parang may isang malamig na kamay na dumukot sa kanyang laman loob at pinilipit ito ng buong higpit. Si Tito Tomas ang palaging nag-uuwi ng matatamis na kakanin tuwing pista ng nayon. Siya ang nagbubuhat kay Sofia sa kanyang mga balikat noong bata pa ito upang makita ang mga nagpaparada sa kalsada. Siya ang lalaking nakisalo sa kanilang hapagkainan, tumawa kasama ng kanyang ama at umiyak ng pinakamalakas noong idineklara ng mga autoridad na patay na ang mag-asawa 15 taon na ang nakararaan.
Paano mangyayaring ang dugo ng kanyang ama ay nakadikit sa asarol na hawak ng kanyang sariling tiyuhin? Napansin ni Inspector Mendoza ang matinding panginginig ng mga kamay ni Elena, kaya mabilis niyang inalis ang polder sa ibabaw ng mesa. Ipinaliwanag ng hepe na walang sinuman ang makakatakas sa agham. Ang mga mikroskopikong selula ng balat na bumaon sa magaspang na kahoy ng hawakan ng asarol ay naiwan doon dahil sa matinding puwersa ng pagkakakapit. Ito ay ang pawis at balat ng isang taong ginamit ang kasangkapan hindi upang magbungkal ng lupa, kundi upang pumatay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pulisya. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw at habang balot pa ng makapal na hamog ang kabundukan ng Cordillera, nagtungo ang isang pangkat ng mga armadong pulis sa kalapit na bayan ng La Trinidad sa Benguet. Doon na naninirahan si Tomas kasama ang kanyang bagong pamilya. Namumuhay siya ng masagana, may sariling malaking tindahan ng mga kagamitang pang-agrikultura at kilala bilang isang mabuting miyembro ng kanilang komunidad. Malayong malayo ito sa lalaking baon sa utang at palaging humihingi ng tulong pinansyal kina Roberto at Maria bago mangyari ang trahedya. Walang kamalay-malay si Tomas nang katukin ang kanyang pinto. Nang buksan niya ito, suot pa ang kanyang pantulog at may hawak na mainit na kape, bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Inspector Mendoza na may hawak na warrant of arrest. Ang kaso ay pagpatay. Nahulog ang baso ng kape mula sa mga kamay ni Tomas. Nabasag ito sa sahig, umagos ang mainit na likido na tila nagbabadyang dugo. Wala siyang nagawa nang pusasan siya ng mga pulis sa mismong harapan ng kanyang naguguluhang asawa at mga anak. Sa loob ng malamig at madilim na silid ng investigasyon sa presinto, umupo si Tomas na tila isang maamong tupa. Nanginginig ang kanyang mga balikat at pilit niyang iniiwasan ang matalim na tingin ni Inspector Mendoza. Sa kabilang silid, sa likod ng isang salamin na hindi nakikita mula sa loob, nakatayo sina Elena at Sofia. Nakakuyom ang mga kamao ni Elena habang pinagmamasdan ang tiyuhin. Gusto niyang basagin ang salamin at sakalin ang lalaking pinagkatiwalaan nila ng buong buhay nila. Sinimulan ni Inspector Mendoza ang pagtatanong. Mariing itinanggi ni Tomas ang lahat ng paratang. Sumigaw siya, lumuluha, sinasabing napakalaking kahangalan ang akusasyong iyon. Ate niya si Maria, ang nag-alaga sa kanya noong mga bata pa sila. Bayaw niya si Roberto, ang nagpahiram sa kanya ng puhunan noong nalugi ang kanyang maliit na karinderya. Bakit daw niya papatayin ang mga taong nagpapakain sa kanya? Hinayaan lamang siya ng hepe na magsalita, magpaliwanag at umiyak. Nang maubusan ng salita si Tomas at napalitan ng mabibigat na paghinga ang kanyang mga pagdadahilan, tahimik na inilapag ni Inspector Mendoza ang asul na folder mula sa NBI. Ibinuklat niya ito at itinuro ang mga pahinang naglalaman ng pagsusuri sa DNA. Ipinaliwanag ng hepe ng bawat detalye kung paano nakuha ang kanyang DNA mula sa asarol na ginamit upang basagin ang bungo ni Roberto de Leon. Binanggit niya ang natuyong dugo. Binanggit niya ang 15 taong pagtatago ng katotohanan. Tila naubusan ng dugo ang mukha ni Tomas. Namutla ang kanyang mga labi at nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga dokumentong sumisira sa kanyang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang agham ay hindi marunong magsinungaling, hindi marunong maawa at walang pinapanigan. Bumagsak ang ulo ni Tomas sa ibabaw ng malamig na mesa ng asero. Nagsimula siyang humagulgol, hindi na ang pag-iyak ng isang taong nagmamakaawang inosente, kundi ang pag-iyak ng isang halimaw na naipit sa patibong. Umamin siyang naroon siya noong madaling araw ng Setyembre sa malalim na bahagi ng kagubatan ng Sagada. Naroon siya nang matagpuan ni Roberto ang ugat ng buhay. Ngunit biglang inangat ni Tomas ang kanyang mukha, basang-basa ng luha at uhog.
tumingin siya ng diretso kay Inspektor Mendoza. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng pilit na paghuhugas kamay. Sinabi niyang wala siyang kasalanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid at bayaw. Sinabi niyang pinilit lamang siya, na nakatutok ang isang patalim sa kanyang sariling lalamunan nang mangyari ang karumal-dumal na krimen. Nangunot ang noo ng hepe at tinanong kung sino ang tinutukoy nito. Isang pangalan ang lumabas sa nanginginig na mga labi ni Tomas, Ricardo. Si Ricardo, ang pinakamayamang negosyante ng mga halamang gamot at tagapamagitan sa mga malalaking pamilihan sa Maynila. Ayon kay Tomas, si Ricardo ang nagplano ng lahat upang manakaw ang ugat ng buhay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit kung si Ricardo ang utak ng lahat, bakit DNA ni Tomas ang nakabaon sa mismong hawakan ng sandatang pumatay kay Roberto? At kung naroon siya, ano ang ginawa niya nang patayin ang kanyang sariling kapatid na si Maria, ang babaeng nagpalaki sa kanya? Ang pangalang Ricardo ay hindi bago sa pandinig ni Elena. Tila ba isang lason ang pangalang iyon na unti-unting gumapang sa kanyang mga ugat at nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso nang bigkasin ito ng kanyang tiyuhin. Si Ricardo ay isang kilalang at mayamang mangangalakal ng mga halamang gamot na nakabase sa lungsod ng Baguio. Siya ang lalaking kinatatakutan at pilit na inirerespeto ng mga maliliit na mga ngaso sa buong rehiyon ng Cordillera sapagkat siya ang may kapangyarihang magdikta ng presyo ng kanilang mga pinaghirapang anihin. Tandang-tanda pa ni Elena noong siya ay bata pa, madalas bumisita si Ricardo sa kanilang nayon-lulan ng isang makintab at itim na sasakyan. Namimigay ito ng mga mumurahing matatamis sa mga bata habang walang awang binabarat ang mga halamang gamot na itinaya ng kanyang mga magulang ang sariling buhay upang makuha mula sa matatarik na bangin. Siya ay isang taong nababalot ng ginto, nakatira sa isang malapalasyong mansyon at nagpayaman mula sa pawis, luha at ngayon ay napatunayang dugo ng mga inosenteng tao. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Inspektor Mendoza. Gamit ang formal at nakasulat na sinumpaang salaysay ni Tomas, agad na nagbuo ng isang malaking pangkat ang puwersa ng pulisya upang salakayin ang ari-arian ni Ricardo sa Baguio. Kinaumagahan, habang ang sikat ng araw ay pilit na tumatagos sa makapal na hamog at habang payapang umiinom ng mamahaling kape ang negosyante sa kanyang malawak na balkonahe na may tanawin ng mga nagtataasang puno ng pino, pinalibutan ng mga armadong autoridad ang kanyang naglalakihang mga tarangkahan na gawa sa bakal. Nagwala si Ricardo na parang isang haring pinasok ang kanyang kaharian. Sumigaw siya at nagbanta, natatawagan ng kanyang mga kilalang abogado, ang mga kaibigang politiko at ang mga matataas na opisyal ng militar na madalas niyang kalaro sa golf. Ipinagmalaki niya ang kanyang yaman at walang hanggang impluensya, pilit na tinatakot ang mga pulis na nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit walang nagawa ang lahat ng kanyang pagyayabang at mga banta ng buong tapang na ilabas ni Inspektor Mendoza ang malamig na posas, basahin sa kanya ang kanyang mga karapatan at formal siyang arestuhin para sa karumal-dumal na kasong pagpatay kina Roberto at Maria de Leon. Nang dalhin si Ricardo pabalik sa maliit at lumang himpilan ng pulisya sa Sagada, ang matapang, arogante at nagmamalaking anyo nito ay unti-unting natunaw. Tuluyan siyang nanghina at namutla nang ipagharap sila ni Tomas sa iisang malamig, madilim at siksikang silid ng investigasyon. Sa likod ng makapal at madilim na salamin na naghihiwalay sa kanila mula sa mga suspek, nakatayo sina Elena at Sofia. Pigil ang kanilang mga hininga. Nakakuyom ang mga kamao ng napakahigpit hanggang sa mabaon ang kanilang mga kuko sa sariling palad at mag-iwan ng mga markang hugis buwan. Tahimik nilang pinagmamasdan ang dalawang lalaking ganid na sumira sa kanilang masayang pamilya. Ang tanawin sa loob ng silid ay nakakasuka.
Tila silang mga asong ulol na naipit sa isang madilim na sulok, nagpapakita ng mga pangil upang iligtas ang sariling balat. Nang magsimulang magbato ng mga matatalim na tanong si Inspektor Mendoza, nagpalitan ng mabibigat na akusasyon ang dalawa. Bawat isa ay pilit na inililigtas ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbabaon ng mas malalim sa isa't isa sa kumunoy ng kasalanan. Sumigaw si Tomas, umiiyak, tumutulo ang laway at nakaturo ang nanginginig na daliri sa mukha ni Ricardo. Ayon sa kanya, si Ricardo ang utak ng lahat ng kasamaang nangyari noong gabing iyon. Pinilit at tinakot lamang daw siya nito dahil alam ni Ricardo na siya lamang ang makakapagturo kung saan eksaktong matatagpuan ni na Roberto at Maria ang maalamat na ugat ng buhay. Binalaan daw siya ni Ricardo na papatayin ang kanyang asawa at mga anak at susunugin ang kanilang bahay habang sila ay natutulog kung hindi siya makikipagtulungan upang ituro ang lihim na daan sa kagubatan. Ngunit hindi nagpatalo o nagpasindak si Ricardo. Namula ang kanyang buong mukha at leeg sa matinding galit, umugong ang kanyang makapal na boses sa buong silid na halos yumanig sa mga manipis na dingding. Tinawag niyang isang linta, isang walang kwentang sugalero at isang taksil sa sariling dugo si Tomas. Ayon sa galit na salaysay ni Ricardo, si Tomas mismo ang lumapit sa kanya sa isang madilim at mabahong eskinita sa Baguio, lumuluhang nagmamakaawa na bilhin sa pambihirang halaga ang isang malaking halamang gamot na palihim na huhukayin ng kanyang bayaw. Baon na baon daw si Tomas sa utang sa mga malulupit na sindikato ng sugal sa Kalakhang, Maynila at kailangan nito ng milyon-milyong piso sa loob ng isang linggo upang hindi maputulan ng ulo. Si Tomas daw ang nagmungkahi, nagplano at nag-udyok na agawin nila ang kayamanan sa gitna ng kagubatan upang mabayaran ang kanyang mga utang at magsimula ng bagong buhay. Nagkagulo at nagtaasan ng boses sa loob ng silid. Nagmurahan ang dalawa, pilit pinapatunayan sa pulisya kung sino ang mas inosente sa isang malagim na krimeng pareho nilang kinasangkutan at pinakinabangan. Sinabi ni Tomas na si Ricardo ang unang dumampot ng kinalawang na asarol mula sa lupa at walang awang pumukpok sa likod ng ulo ng kanyang inosenteng bayaw. Mabilis namang sumagot si Ricardo na lumalabas ang mga ugat sa leeg na isa itong napakalaking kasinungalingan. Ayon kay Ricardo, nahuli siya ng pagdating sa itinakdang lugar sa gubat at nang dumating siya, nakita na lamang daw niyang duguang nakabulagta si Roberto habang nakatayo si Tomas sa ibabaw nito. Hawak ang duguang asarol at nanlilisik ang mga mata. Hinihingal si Elena habang pinapakinggan ang lahat ng mga lason na iyon. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawang halimaw ay tila mga kalawangin na punyal na paulit-ulit na itinarak at pinilipit sa alaala ng kanyang mga magulang. 30 milyong piso ba? 50 milyon? Iyon ba ang naging halaga ng buhay ng kanyang ama at ina? Iyon ba ang kabayaran sa pag-ibig at sakripisyo ng kanyang mga magulang? Iyon ba ang naging kapalit ng 15 taong pangungulila, pag-iyak sa gabi at paghahanap sa kawalan nila ni Sofia? Inihampas ni Inspektor Mendoza ang kanyang makapal at mabigat na kamay sa ibabaw ng mesa na gawa sa asero. Umalingaw-ngaw ang malakas at nakakabinging tunog, dahilan upang biglang manahimik at mapaatras ang dalawang suspek. Ipinaliwanag ng hepe na ang kanilang mga salita, turuan at paghuhugas kamay ay walang sapat na bigat sa hukuman kung walang matibay na pisikal na ebidensya na magpapatunay kung sino ang talagang humawak ng sandata at pumatay. May nakitang DNA ni Tomas sa hawakan ng asarol. Iyon ay isang hindi mapapabulaan ng katotohanan na hindi niya matatakasan. Ngunit may mga butas pa rin sa kwento. Paano naman si Maria? Paano pinaslang ang ina ni na Elena kung ang asarol ay ginamit lamang kay Roberto at tanging dugo lamang ng lalaki ang natagpuan doon? At ang pinakamahalagang tanong,
na patuloy na bumabagabag sa isipan ng lahat at pumipigil sa magkapatid na makamit ang katahimikan. Nasaan ang mga labi ng mag-asawa matapos ang krimen? Kung sila ay pinatay doon sa kagubatan saan inilibing o itinago ang kanilang mga katawan upang hindi matagpuan sa loob ng mahigit isang dekada. Walang sumagot kina Tomas at Ricardo. Pareho silang yumuko, napalunok ng malalim at iniiwasan ang matalim na paningin ng hepe. Ang kanilang biglaang katahimikan ay nakakabingi. Alam ni Inspektor Mendoza na may itinatago pa silang isang napakalagim na sikreto tungkol sa ginawa nila sa mga katawan ni na Roberto at Maria pagkatapos ng pagpaslang. Ngunit ang siyensya ay palaging may sariling paraan upang magsalita para sa mga patay na tinanggalan ng boses. Kinahapunan, habang patuloy na nagmamatigas ang dalawa sa loob ng presinto, narinig ang matinis na tunog ng fax machine sa labas ng opisina. Dumating ang isang kagyat at kumpidensyal na mensahe mula sa pangunahing laboratorio ng NBI sa Maynila. Hindi lamang pala ang asarol ang kanilang sinuri ng malaliman, matinding pinag-aralan din ng mga forensic scientist ang lumang pasiking, ang tradisyonal na sako na gawa sa hinabing rattan na ginamit dapat ni Roberto bilang lalagyan ng ugat ng buhay na naiwan din sa pinangyarihan ng krimen. Inakala ng mga lokal na pulis noon na wala itong maibibigay na impormasyon dahil nababad ito sa ulan, hamog at putik sa paglipas ng panahon. Ngunit nang suriin ang pinakaloob at pinakasulok na mga hibla nito sa ilalim ng napakalakas na mikroskopyo, may natagpuan silang isang napakaliit at nakatagong bakas. Pinunit ni Inspektor Mendoza ang papel mula sa makina, binasa ang nilalaman ng dokumento at dahan-dahang nagangat ng tingin. Tumingin siya ng diretso sa madilim na salamin kung saan alam niyang nakatayo si Elena at nakikinig sa lahat. Ang mukha ng magiting na hepe ay biglang namutla at nagbago ang reaksyon. Tila may nabasa siyang isang bagay na ganap na hindi ka panipaniwala at makakapagpabago sa takbo ng buong kaso. Sa loob ng maliliit na siwang ng pasiking, may natagpuang malalim na nakabaong himulmol ng tela na basa ng natuyong dugo at mga selula ng balat. Ito ang ebidensya ng isang marahas na pag-aagawan, isang paglaban bago ang kamatayan. Ngunit nang isailalim sa masusing DNA testing ang dugong iyon upang tukuyin kung sino ang huling humawak sa sako, ang resulta ay nagdulot ng kilabot sa buong kwarto. Ang dugong iyon ay hindi kay Roberto, hindi kay Maria, at higit sa lahat, hindi ito tugma sa DNA ni na Tomas o Ricardo. Sino ang nagmamay-ari ng misteryosong dugo na natagpuan sa loob ng sako at anong nakakakilabot na papel ang ginampanan ng hindi kilalang ikatlong taong ito sa madilim na gabing pinaslang ang mga magulang ni Elena? Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Inspektor Mendoza ay tila isang mabigat na kumot na tumakip sa buong paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso ni na Elena at Sofia mula sa likod ng madilim na salamin. Hawak ng hepe ang manipis na papel mula sa laboratorio ng pambansang kawanihan ng pagsisiyasat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang paulit-ulit na binabasa ang nakasaad na konklusyon. Ang dugong natagpuan sa kaibuturan ng mga hibla ng lumang pasiking ay hindi nagmula sa asawa at hindi rin nagmula sa dalawang suspek na nasa kanilang harapan. Ito ay dugo ng isang taong hindi pa nakikilala, isang multong nagtatago sa anino ng kasinungalingan sa loob ng 15 taon. Huminga ng malalim si Inspektor Mendoza, inayos ang gusot ng kanyang uniforme at mabibigat ang mga hakbang na pumasok muli sa silid ng investigasyon. Pagbukas ng pinto, sabay na napatingin sina Tomas at Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay parehong basang-basa ng pawis sa kabila ng lamig ng gabi sa kabundukan. Naghihintay sila kung sino sa kanila ang tuluyang ididiin ng pulisya.
Ngunit sa halip na ituro ang isa sa kanila, inihampas ng hepe ang asul na polder sa ibabaw ng mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog nito. Kasunod ang isang katanungang yumanig sa buong pagkatao ng dalawang kriminal. Sino ang ikatlong lalaki sa gubat? Parang binuhusan ng yelong tubig si Ricardo. Ang kanyang aroganteng postura, ang pagiging kalmado ng isang mayamang negosyanteng sanay bumili ng katarungan, ay biglang naglaho na parang bulang tinangay ng hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang nanginig ang kanyang ibabang labi. Si Tomas naman ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, tila kinakapos ng hininga. Ang pagbanggit sa ikatlong lalaki ay tila isang sumpa na muling bumuhay sa pinakakinatatakutan nilang bangungot. Nang makita ng hepe ang matinding takot sa kanilang mga mata, alam niyang tama ang siyensya. Inilapit ni Inspektor Mendoza ang kanyang mukha kay Tomas. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng autoridad na hindi maaaring suwayin. Nagsalita na ang dugo mula sa pasiking. Alam naming may isa pang tao roon, Tomas. Isang taong nasugatan noong gabing iyon. Kung hindi ka magsasalita ngayon, sa iyo ibabagsak ang buong bigat ng batas habang malayang naglalakad ang totoong pumatay. Hindi na kinaya ni Tomas ang matinding presyon. Ang pader ng kanyang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng napakalakas at sumigaw habang nakaturo kay Ricardo. Si Mateo ang kasama niya. Hindi ko alam na isasama niya ang demonyong iyon. Nang marinig ang pangalang Mateo, halos mabuwal si Elena sa kanyang kinatatayuan sa kabilang kwarto. Si Mateo ay hindi isang pangkaraniwang pangalan sa kanilang rehiyon. Kilala ito bilang ang pinakamalupit na kanang kamay ni Ricardo, isang lalaking nagmula sa mababang kapatagan na may reputasyon bilang isang walang awang mamamatay tao. Si Mateo ang nagsisilbing anino at tagapagpatupad ng mga maruruming utos ng negosyante. Kung naroon si Mateo, ibig sabihin ay hindi kailanman nagplano si Ricardo na bumili ng halamang gamot. Ang orihinal na plano mula pa lamang sa simula ay magnakaw at pumatay. Galit na sumugod si Ricardo kay Tomas upang sakalin ito. Pilit pinatatahimik ang kanyang kasabwat, ngunit mabilis siyang napigilan at naigapos ng mga pulis sa kanyang upuan. Habang humahagulgol, isinalaysay ni Tomas ang tunay na at nakakakilabot na pangyayari noong madaling araw ng Setyembre. Ayon kay Tomas, itinuro lamang niya ang daan patungo sa lihim na lugar kung saan huhukayin nina Roberto at Maria ang ugat ng buhay. Inakala niya na tatakutin lamang nila ang mag-asawa at aagawin ang kayamanan. Ngunit nang dumating sila sa pinangyarihan, naglabas ng mahabang patalim si Mateo. Nang makita ni Roberto na nasa panganib ang buhay ng kanyang asawang si Maria, hindi ito nagmakaawa o sumuko. Ginamit ni Roberto ang kanyang buong lakas at tapang. Itinaas niya ang kanyang kalawangin na asarol at buong giting na lumaban upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa gitna ng madugong pag-aagawan, naibagsak ni Roberto ang asarol sa braso ni Mateo, dahilan upang tumalsik ang dugo nito sa pasiking na hawak ng kanyang ama. Iyon ang dugong natuklasan ng laboratorio makalipas ang 15 taon. Ngunit dahil sa tindi ng lakas at sanay sa pakikipaglaban si Mateo, mabilis nitong naagaw ang asarol. Walang awang pinukpok ni Mateo si Roberto sa likod ng ulo, dahilan upang bumagsak ang matapang na ama sa malamig na lupa ng kagubatan. Upang matiyak na walang makakapagsalita, tinutukan ni Mateo ng patalim sa lalamunan si Tomas at pinilit itong hawakan ang duguang asarol. Pinilit niyang ibaon ang DNA ng kapatid ni Maria sa sandatang ginamit sa pagpatay upang habambuhay itong maging kasabwat sa krimen. Sa likod ng salamin, napahagulgol si Elena. Sa loob ng 15 taon, naisip niya na baka duwag ang kanyang mga magulang at tumakbo palayo o baka naging biktima lamang sila ng isang aksidente. Ngayon, nalaman niyang namatay ang kanyang ama bilang isang bayani.
Ibinigay ni Roberto ang kanyang huling hininga, ang huling patak ng kanyang dugo sa pagtatangkang iligtas ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit ang kwento ay hindi pa natatapos. Umugong ang mga sirena ng mga sasakyan ng pulisya sa buong Sagada. Agad na nag-organisa si Inspektor Mendoza ng isang malaking operasyon upang tugisin si Mateo. Ayon sa impormasyong nakalap, nagtatago pa rin ang kilabot na mamamatay tao sa isang lumang at abandonadong gilingan ng kape sa pinakadulo ng isang liblib na bayan sa Mountain Province. Isang lugar na pag-aari rin ni Ricardo. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nilusob ng mga armadong unit ng pulisya ang abandonadong gilingan. Sinira nila ang malaking pintuang gawa sa matigas na kahoy. Ang loob ng gusali ay madilim, amoy kalawang, amoy lumang kape at may halong nakakasulasok na amoy ng nabubulok na kahoy. Nakahanda ang mga baril, maingat na inikot ng mga autoridad ang bawat sulok ng malawak na bodega. Ngunit walang Mateo na sumalubong sa kanila. Ang lugar ay tahimik, inabandona ng padalian. May mga nakakalat na damit at mga latang walang laman sa paligid. Nang akala nilang nakatakas na ang huling suspek, napansin ng isang pulis ang isang kakaibang siwang sa ilalim ng isang makapal at maruming alpombra. Nang hawiin nila ito, tumambad ang isang mabigat na pintuan na gawa sa bakal na nagtatago ng isang tagong silid sa ilalim ng lupa. Pinilit nilang buksan ang pintuan pababa sa malamig na silong. Pag-ilaw ng kanilang mga flashlight sa kadiliman, hindi ang nagtatagong si Mateo ang kanilang nakita. Sa gitna ng malamig at maalikabok na silid, nakita nila ang isang lumang mesa na may nakapatong na itim na kuwaderno, ang talaan ng mga maruruming transaksyon ni Ricardo at Mateo. Agad itong binuklat ni Inspektor Mendoza. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga taong naging biktima nila sa paglipas ng panahon, mga petsa at mga halaga. Nang makarating siya sa pahina ng Setyembre 1994, nanlamig ang buong katawan ng hepe. Nakasulat ang pangalan ni Roberto at Maria de Leon. Sa tabi ng pangalan ni Roberto ay may nakasulat na patay, ibinaon sa lumang minahan. Ngunit ang sumunod na linya ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ng lahat ng nakabasa nito. Sa tabi ng pangalan ng ina ni na Elena at Sofia, si Maria, ang nakasulat ay hindi patay. Ang nakasulat na mga salita sa pamamagitan ng pulang tinta ay, babae, dinala ng buhay sa ibaba. Presyo, ipinagpalit sa utang. Kung si Roberto ay napatay sa kagubatan upang maprotektahan ang kayamanan, ano ang karumal-dumal na sinapit ni Maria? At kung dinala siya ng buhay 15 taon na ang nakararaan, nasaan siya ngayon? Ang mga salitang nakasulat sa pulang tinta ay tila mga nagbabagang uling na walang awang idinikit sa kaluluwa ni Elena, ipinagpalit sa utang. Dinala ng buhay sa ibaba. Ang bawat pantig ay isang matalim na punyal na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang katinuan. Sa loob ng 15 taon, ang tanging iniyakan nilang magkapatid ay ang pagkawala ng kanilang mga magulang, ang paniniwalang pareho silang nilamon ng malupit na kagubatan ng Sagada. Ngunit ang katotohanang inilantad ng lumang kuwaderno ay higit na mas nakapangingilabot kaysa sa mismong kamatayan. Ang kanilang inang si Maria, ang babaeng may pinakamalambot na tinig at pinakamainit na yakap, ay naging isang kalakal, isang bayad utang na inihagis sa mga halimaw ng syudad. Bumigat ang hangin sa loob ng presinto nang ipaalam ni Inspektor Mendoza kina Elena at Sofia ang natuklasang impormasyon. Napasubsob si Sofia sa sahig, humahagulgol ng napakalakas. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa sementong sahig, tila pinipilit hukayin ang nakaraan. Si Elena ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng galit na hindi kailanman nararamdaman ng isang pangkaraniwang tao. Ito ang galit na kayang sumunog ng buong nayon.
Walang sinayang na oras si Inspektor Mendoza, taglay ang panibagong apoy ng puot at pagkauhaw sa katarungan, bumalik siya sa silid ng investigasyon. Ibinagsak niya ang itim na kuwaderno sa mismong harapan ni Ricardo. Tumalon ang negosyante sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Napakaliit ng tingin sa iyo ng mundo, Ricardo, bulong ni Inspektor Mendoza. Ang boses ay nanginginig sa matinding pandidiri. Akala mo ay mabibili mo ang lahat gamit ang pera. Ngunit ibinenta mo ang isang inosenteng ina upang bayaran ang sarili mong mga kasalanan. Saan ninyo inilibing si Roberto at kanino ninyo ibinenta si Maria? Umiling si Ricardo, pilit na isinasara ang kanyang bibig. Alam niyang kapag binanggit niya ang pangalan ng sindikatong pinagkakautangan niya sa Maynila, hindi lamang siya ang mamamatay, kundi pati ang kanyang buong pamilya. Ang mga taong pinagdausan nila kay Maria ay hindi pangkaraniwang mga kriminal. Sila ay mga Diyos ng kasamaan na kumokontrol sa pinakamadudugong kalakalan sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi na kailangan pang magsalita ni Ricardo, basag na ang katinuan ni Tomas. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, inilantad ng tiyuhin ang buong katotohanan. Matapos paslangin si Roberto sa kagubatan, nakita ni Ricardo at Mateo na buhay pa si Maria. Nakabulagta ito, walang malay dahil sa matinding hampas sa ulo. Sa halip na patayin, nakita ni Ricardo ang pagkakataong mabayaran ang kanyang milyon-milyong utang sa isang malupit na pinuno ng pasugalan at prostitusyon sa Binondo, Maynila. Isang lalaking nakilala lamang sa tawag na Don Alejandro. Ginamit nila ang malaking van upang ibaba si Maria mula sa kabundukan, nakagapos at walang laban, patungo sa impyerno ng Kalakhang, Maynila. Habang iniutos ni Inspektor Mendoza na makipag-ugnayan ang kanyang pangkat sa pulisya ng Maynila upang tugisin si Don Alejandro, bumuo siya ng isa pang unit. Kailangan nilang mahanap ang mga labi ni Roberto de Leon. Ayon sa nakasulat sa kuwaderno at sa pag-amin ni Tomas, ibinaon nila ang matapang na ama sa isang inabandunang minahan ng ginto na matatagpuan sa kabilang gilid ng bundok, isang lugar na matagal nang ipinasara ng gobyerno dahil sa panganib ng pagguho. Kinabukasan, habang ang kalangitan ay nagbabanta na naman ng malakas na ulan, inakyat ng mga pulis at mga tauhan ng pamahalaang lokal ang matarik na daan patungo sa lumang minahan. Sumama sina Elena at Sofia, hindi alintana ang putik, ang lamig at ang matutulis na bato na pumupunit sa kanilang mga damit at sapatos. Kailangan nilang makita ang kanilang ama. Kailangan nilang iuwi ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanilang ina. Mabaho at nakakasulasok ang amoy ng hangin pagpasok nila sa bunganga ng minahan. Madilim at basa ang mga pader na gawa sa matitigas na bato. Gamit ang mga malalakas na ilaw, sinimulan ng mga awtoridad ang paghuhukay sa isang bahagi ng lupa na tila sinadyang tabunan ng mga malalaking bato 15 taon na ang nakararaan. Bawat tunog ng pala na tumatama sa lupa ay parang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali bago ang isang matinding pagsabog. Makalipas ang ilang oras, huminto ang isang pulis. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang buong minahan ay binalot ng isang sagradong katahimikan maliban sa mahinang paghikbi ni Sofia. Dahan-dahang hinawi ng mga tauhan ang mga natitirang bato at putik. Sa ilalim ng malamig na lupa, natagpuan nila ang mga labi ng isang tao. Ang mga buto ay nakabaluktot, tila nagtatanggol pa rin kahit sa kamatayan. Ngunit ang kumumpirma sa pagkakakilanlan nito ay hindi na nangangailangan ng anumang makabagong siyensya. Nakakapit pa rin sa mga daliri ng kalansay ang isang maliit na kwintas na gawa sa kabibe, ang mismong kwintas na iniregalo ni Maria kay Roberto noong kanilang unang anibersaryo, isang bagay na hindi kailanman hinuhubad ng kanilang ama. Bumagsak si Elena sa putikan, hindi na niya ininda ang dumi at lamig. Gumapang siya palapit sa hukay
at umiyak ng may ganoong katinding pighati na maging ang mga matitigas na pulis ay naluha at napayuko bilang paggalang. Niyakap niya ang malamig na lupa, isinisigaw ang pangalan ng kanyang ama, nagpapasalamat sa katapangan nito at humihingi ng tawad dahil napakatagal bago siya nasundo upang maiuwi. Si Roberto de Leon, ang bayani ng kabundukan, ay sa wakas natagpuan na. Nang maiayos at madala ang mga labi ni Roberto upang mabigyan ng maayos at marangal na libing, bumalik ang matinding bigat sa balikat ni Elena. Nailigtas na nila ang kanilang ama mula sa dilim, ngunit ang kanilang ina ay nananatiling bihag sa isang bangungot na walang katapusan. Pagbalik nila sa himpilan ng pulisya sa Sagada, sinalubong sila ni Inspektor Mendoza na may seryoso at nagmamadaling anyo. May hawak itong telepono at nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal mula sa Manila Police District. Pinatay ng hepe ang tawag at tumingin kina Elena. Sinalakay ng mga autoridad sa Maynila ang pinakamalaking tagong gusali ni Don Alejandro sa Binondo kagabi matapos ipadala ni Inspektor Mendoza ang impormasyon. Sa ilalim ng gusaling iyon, natagpuan nila ang mga seldang bakal na ginagamit upang ikulong ang mga taong ipinambayad sa utang o ibinenta laban sa kanilang kalooban. Karamihan sa mga nandoon ay wala ng katinuan, ginawang mga alipin sa loob ng maraming taon. Sa pinakasulok na selda, may natagpuan silang isang matandang babae. Puting-puti na ang buhok, payat at hindi na makapagsalita. Wala siyang anumang pangalan o dokumento. Ngunit nang subukang kunin ng mga NARS ang kanyang mga gamit upang paliguan siya, mahigpit niyang itinago at ipinaglaban ang isang lumang bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Inilabas ni Inspektor Mendoza ang isang larawang ipinadala mula sa Maynila, isang malabong litrato ng kamay ng matandang babae, mahigpit na nakakapit sa isang lumang rosaryong kahoy. Ito ay kaparehong-kapareho ng rosaryong hawak ni Elena, ang rosaryong inukit mismo ni Roberto mula sa sanga ng puno ng pino. Buhay pa ba si Maria matapos ang 15 taon ng pagdurusa, at kung siya nga ang babaeng nasa madilim na seldang iyon, makikilala pa kaya niya ang mga anak na huli niyang nakita noong sila ay mga bata pa? Ang biyahe pabalik sa Kalakhang, Maynila ay tila ang pinakamahabang paglalakbay na naranasan ni Elena at Sofia sa buong buhay nila. Bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa basang kalsada ay kasabay ng mabilis at magulong pagtibok ng kanilang mga puso. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga nagliliyab na mata na nag-aabang sa kanilang pagdating. Kasama nila si Inspektor Mendoza, tahimik at malalim ang iniisip habang pilit na pinapakalma ang dalawang babaeng ilang beses ng pinaglaruan ng mapait na tadhana. Sa isip ni Elena, naglalaban ang matinding pag-asa at ang nakakapasong takot. Paano kung hindi ito ang kanilang ina? Paano kung isa na naman itong malupit na biro ng pagkakataon tulad ng nangyari sa impostor na si Arturo? Nang makarating sila sa isang ligtas na pasilidad ng gobyerno kung saan dinala ang mga nasagip na biktima mula sa impyerno ng Binondo, sinalubong sila ng amoy ng matapang na gamot, pinakuluang sabaw at ang mabigat na aura ng kalungkutan. Maraming kababaihan ang nakaupo sa mga pasilyo, nakabalot sa makakapal na kumot. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan na tila mga kaluluwang ligaw na hindi pa makapaniwalang nakalaya na sila sa hawla ng mga halimaw. Dinala sila ng isang NARS patungo sa isang pribadong kwarto sa pinakadulo ng pasilidad. Bago buksan ang pinto, huminto ang NARS at binigyan ng babala sina Elena. Sinabi nitong ang pasyente ay dumaan sa hindi maipaliwanag na pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Hindi ito nagsasalita, hindi kumakain ng maayos, at patuloy na nanginginig sa tuwing may lalaking lalapit sa kanya. Ang tanging nagpapakalma lamang dito ay ang paghawak ng napakahigpit sa isang lumang rosaryong kahoy na nakasabit sa kanyang manipis na leeg. Dahan-dahang pinihit ni Elena ang busol ng pinto.
Pumasok sila sa isang tahimik at maliwanag na kwarto. Sa gilid ng isang puting kama, nakaupo ang isang napakapayat na matandang babae. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng niebe at magulo. Ang kanyang balat ay tadtad ng mga lumang peklat at mga pasa na naghalo na ang kulay. Nakayuko lamang ito. Ang nanginginig na mga daliri ay walang tigil sa paghimas sa mga butil ng rosaryong gawa sa kahoy ng pino. Huminto ang paghinga ni Elena. Tila huminto ang pag-ikot ng buong mundo. Kahit gaano pa karaming peklat ang tumakip sa mukha ng babae, kahit gaano pa kapayat ang balangkas ng kanyang katawan, nakilala ng dugo at puso ni Elena ang taong nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ina, nanginginig na bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Hindi lumingon ang matandang babae. Patuloy lamang ito sa paghimas sa rosaryo, tila nakakulong sa sarili nitong isipan upang protektahan ang sarili mula sa panibagong sakit. Lumapit si Sofia, lumuluha ng walang patid at marahang lumuhod sa harapan ng matanda. Sumunod si Elena. Nanginginig ang kamay ni Elena nang dukutin niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang sariling rosaryo, ang rosaryong inukit ni Roberto mula sa iisang sanga ng puno ng pino at ibinigay sa kanila bilang anting-anting bago mangyari ang trahedya. Ipinatong ni Elena ang kanyang rosaryo sa ibabaw ng nanginginig na kamay ng kanyang ina. Nang maramdaman ng matandang babae ang pamilyar na hugis at magaspang na tekstura ng isa pang rosaryo, biglang tumigil ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan, tila isang makinang matagal ng kinalawang at ngayon lamang muling gumalaw, inangat niya ang kanyang paningin. Ang kanyang malalalim at madilim na mga mata ay nagtagpo sa lumuluhang mga mata ni Elena. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sofia. Sa loob ng ilang mahahabang segundo, walang sinuman ang nagsalita. Tanging ang tunog ng patak ng ulan sa labas ng bintana at ang mabigat na paghinga ni na Elena ang naririnig. Unti-unti, ang basag at blankong ekspresyon ng matanda ay napalitan ng isang emosyong hindi mailarawan ng anumang salita. Nanginginig ang kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang payat at nanghihinang mga kamay, marahang hinaplos ang pisngi ni Elena at pagkatapos ay ang buhok ni Sofia. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, ngunit taglay nito ang pinakamainit na pagmamahal na 15 taon nilang hinanap-hanap. Elena, ang aking munting Sofia. Ang kanyang boses ay paos, tila tunog ng tuyong dahon na inaapakan, ngunit ito ang pinakamagandang musikang narinig ng magkapatid sa buong buhay nila. Nagyakap silang tatlo. Isang yakap na nagpabagsak sa lahat ng pader ng kalungkutan, pangungulila at matinding galit na naipon sa kanilang mga dibdib. Ang silid ay napuno ng matinding paghagulgol, isang pag-iyak na naghuhugas sa mga kasalanan ng nakaraan at naghihilom sa mga sugat na inakala nilang hindi na magsasara. Nakayuko lamang si Inspector Mendoza sa gilid ng pinto, patagong pinupunasan ng luhang tumakas sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang mga naulila ng kabundukan ay muling nagkasama. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabawi ng lakas si Maria sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng kanyang mga anak at ng mga doktor, naging abala si Inspector Mendoza sa pagbuo ng pinakamatibay na kaso laban sa sindikato. Dahil sa pagkakadiskubre sa tagong kulungan sa Binondo at sa pag-amin ng iba pang mga biktima, sunod-sunod na inaresto ang mga tauhan ni Don Alejandro. Ang buong imperyo ng kasamaan ng malupit na pinuno ay unti-unting gumuho dahil sa tapang ng isang pamilyang tumangging manahimik. Sumumpa ang hepe na mabubulok sa bilangguan sina Ricardo, Tomas at Mateo. Nakamit na nila ang katarungan. Nailibing na ng marangal si Roberto. Nakauwi na si Maria. Tila tapos na ang lahat ng pagdurusa. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sofia sa kabilang sofa at tahimik na binabantayan ni Elena ang kanyang ina sa loob ng kwarto sa pasilidad, biglang dumilat si Maria. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa isang matinding takot na hindi pa rin nawawala. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ni Elena. Ang kuko ng kanyang ina ay bumaon sa kanyang balat. "Ina, nandito na ako. Ligtas na tayo." Wala na sila. Malumanay na bulong ni Elena, sinusubukang pakalmahin ang matanda. Ngunit umiling si Maria ng mabilis. Nanginginig ang buo nitong katawan habang inilalapit ang kanyang mukha sa tainga ng kanyang panganay na anak. "Hindi pa tapos, Elena. Hindi pa sila tapos." Paos at nagmamadaling bulong ni Maria, patuloy na lumilingon sa nakasarang pinto, tila may aninong nakamasid sa kanila. Dahan-dahang inalis ni Maria ang kwintas na rosaryo mula sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang kahoy na krusipeho na nasa dulo nito. Gamit ang kanyang kuko, pilit niyang inikot at tinanggal ang isang napakaliit na takip sa mismong ilalim ng krus, isang lihim na siwang na tanging ang kanyang asawang si Roberto lamang ang nakakaalam kung paano buksan. Mula sa loob ng guwang na krus, kinuha ni Maria ang isang maliit na katiklop at naninilaw na piraso ng papel. Ibinigay niya ito kay Elena, ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis. Sinabi ni Maria na nang gabing patayin si Roberto sa kagubatan bago pa man tuluyang mawalan ng malay ang kanyang asawa dahil sa tindi ng hampas. May inihagis itong isang maliit na bagay sa kanya. Isang papel na nakuha ni Roberto nang makipagbuno ito kay Mateo at mapunit ang bulsa ng mamamatay tao. Sa loob ng 15 taon sa impyerno ng Binondo, itinago ni Maria ang papel na iyon sa loob ng krusipeho, iningatan ng kanyang sariling buhay dahil alam niyang ito ang tanging susi sa buong katotohanan. Nagtataka at kinakabahan, dahan-dahang binuklat ni Elena ang naninilaw na papel. Ang nakasulat doon ay hindi isang mapa patungo sa kayamanan at hindi rin pangalan ni Ricardo o Tomas. Ito ay isang opisyal na resibo ng isang napakalaking deposito sa bangko na may petsang isang araw bago pa man mangyari ang pagpaslang sa kagubatan ng Sagada. Ngunit ang pangalan ng taong nakatanggap ng milyon-milyong pisong suhol na iyon, ang taong nagbenta sa eksaktong lokasyon ng ugat ng buhay at nagbigay ng proteksyon sa mga mamamatay tao upang makatakas, ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elena. Ang pangalang nakasulat sa papel ay ang mismong taong kasalukuyang nagbabantay sa kanila sa labas ng kwartong iyon. Sino ang nagmamay-ari ng pangalan sa resibo na handang pumatay sa kanila ngayong gabi upang tuluyang ibaon ang huling ebidensya ng kanyang pagkakanulo? Ang pangalang nakalimbag sa gusot at naninilaw na papel ay tila isang sumpa na humigop sa lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Inspektor Arturo Mendoza. Ang mga letra ay malinaw, walang anumang bahid ng pagdududa. Ang halagang nakasulat sa tabi ng kanyang pangalan ay 3 milyong piso, isang halagang sapat na upang bumili ng kaluluwa ng isang taong uhaw sa salapi 15 taon na ang nakararaan. Naramdaman ni Elena ang matinding pagyanig ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking nagabot sa kanila ng panyo noong sila ay umiiyak sa presinto, ang pulis na nagmukhang bayani sa pag-aresto kina Tomas at Ricardo, ang autoridad na nangakong ibibigay sa kanila ang buong katarungan, siya rin ang mismong demonyong nagbenta ng buhay ng kanilang mga magulang. 15 taon na ang nakararaan, si Mendoza ay isang bagitong pulis sa Sagada na baon sa utang. Siya ang tumanggap ng suhol upang palabasin na ang mga gamit na naiwan sa gubat ay mga nahulog lamang. Siya ang nag-utos na itigil ang paghahanap at siya ang nagbigay ng ligtas na daan sa mga sasakyan ni Ricardo pababa ng kabundukan habang nakagapos at walang malay ang inang si Maria sa loob ng van. Lahat ng ipinakita ni Mendoza sa mga nakalipas na araw ay isang napakahusay na palabas. Ginagamit niya ang magkapatid at ang bagong pag-usad ng kaso upang patahimikin ng tuluyan ang mga taong maaaring magdawit sa kanya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng batas upang ibaon ang sarili niyang mga kasalanan.
Biglang narinig ni Elena ang mabibigat na yabag sa labas ng pintuan. Papalapit ito. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila pagpatak ng orasan ng kamatayan. Umikot ang malamig na busol ng pinto. Mabilis na itinago ni Elena ang papel sa loob ng kanyang damit at humarap sa pintuan. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Pumasok si Inspektor Mendoza. Taglay ang kanyang pamilyar na seryoso, ngunit tila maamong mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang nakikita ni Elena. Sa likod ng uniforme at tsapa ay isang halimaw na nagkukubli sa anino ng batas. Dumapo ang matalim na paningin ni Mendoza sa nakabukas na krusipeho na hawak ni Maria at pagkatapos ay sa nanginginig na mga kamay ni Elena. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Ang maamong mukha ng hepe ay natunaw, napalitan ng isang malamig at walang pusong anyo. Napagtanto niyang alam na nila ang pinakatatago niyang sikreto. Dahan-dahang isinara ni Mendoza ang pinto sa kanyang likuran at inilock ito. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig nang dahan-dahan niyang bunutin ang kanyang baril mula sa baywang. Ang tunog ng pagkasa ng armas ay umalingaw-ngaw ng napakalakas sa apat na sulok ng tahimik na silid. Tumayo si Elena, buong tapang na iniharang ang kanyang sariling katawan upang protektahan ang kanyang nanginginig na ina at ang naguguluhang si Sofia. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata ang korap na pulis. Wala nang luha sa mga mata ni Elena, tanging nag-aapoy na galit at determinasyon na hindi na muling magiging biktima ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Mendoza na may boses na kasing lamig ng yelo na hindi niya sinadyang mangyari ang lahat. Na noong panahong iyon ay kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang asawa na inalok siya ni Ricardo ng isang halagang hindi niya matatanggihan. Sinabi niyang balak lamang sana niyang palayain si Maria noon, ngunit naging huli na ang lahat nang dalhin ito sa Maynila. Pilit niyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili na isa siyang mabuting pulis na nagkamali lamang ng isang beses at hindi niya hahayaang masira ang kanyang buong karera at pamilya dahil sa isang lumang piraso ng papel. Itinaas ni Mendoza ang kanyang baril na katutok ng diretso sa dibdib ni Elena. Huminga ng malalim si Elena, handang tanggapin ang bala upang mabuhay lamang ang kanyang ina at kapatid. Ngunit bago pa man maikasa ni Mendoza ang gatilyo, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa pintuan ng kwarto. Wasak na bumagsak ang kahoy na pinto at agad na pumasok ang 5 miyembro ng Special Weapons and Tactics ng Maynila. Nakatutok ang mga mahahabang armas sa nagulat na hepe mula sa probinsya. Sa likuran nila ay naglalakad ang direktor ng Manila Police District. Ang mukha ay nagngangalit sa matinding puot. Hindi pala naging bulag ang mga autoridad sa Maynila. Mula pa noong simula ng operasyon sa Binondo, lihim nang nag-iimbestiga ang intelligence unit ng Maynila laban kay Mendoza. Napansin nila ang labis na pagmamadali nito na ilipat ang mga ebidensya at ang kanyang mga palihim na tawag sa mga hindi kilalang numero. Ang silid na kinaroroonan ni na Elena ay puno ng mga nakatagong mikropono ng gobyerno. Narinig ng buong puwersa ng pulisya ang bawat salitang binitawan ng taksil na hepe, pati na rin ang pagkasa niya ng baril sa mga inosenteng biktima. Bumagsak sa sahig ang baril ni Mendoza. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay habang pilit siyang idinapa sa sahig ng mga kapwa niya pulis. Ang malamig na posas na madalas niyang gamitin sa iba ay siya ngayong mahigpit na nakapulupot sa kanyang sariling mga pulso. Habang kinakaladkad siya palabas ng kwarto, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Maria. Walang sinabi ang matandang babae. Ngunit ang katahimikan at ang panginginig ng labi nito ay isang sumpa na dadalhin ni Mendoza hanggang sa huling hininga niya sa loob ng bilangguan. Makalipas ang 1 taon, ang makapal na hamog ay patuloy na yumayakap sa mga matataas na puno ng pino sa Sagada, ngunit hindi na ito nagdadala ng takot at pighati. Ang hangin ay malamig, sariwa at puno ng kapayapaan.
Sa isang mataas na burol na tinatanaw ang buong lambak, nakatayo ang tatlong babae sa harap ng isang magandang puntod na gawa sa puting marmol. Si Maria, na ngayon ay mas malusog na, mas payapa ang mukha at nakasuot ng tradisyonal na damit na hinabi sa kanilang nayon, ay dahan-dahang nag-alay ng mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng lapida ng kanyang pinakamamahal na si Roberto. Si Sofia ay nasa kanyang tabi, tahimik na nakangiti habang inaalalayan ang ina. Sa kabilang banda, si Elena ay nakatingin sa malayo, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong liwanag sa buong kabundukan. Wala na ang mga halimaw, sina Ricardo, Tomas, Mateo at ang taksil na si Mendoza ay sabay-sabay na nabubulok sa pinakamadilim na selda ng pambansang bilangguan, pinagdurusahan ang bawat patak ng luha at dugo na kanilang inutang. Ang ugat ng buhay na naging mitsa ng lahat ng kasakiman ay hindi kailanman nagdala ng tunay na yaman sa mga kumuha nito, kundi sumpa at kamatayan. Para kina Elena, hindi na nila kailangan pang maghanap ng anumang maalamat na kayamanan sa kagubatan. Ang tunay na ugat ng buhay ay ang pag-ibig ni Roberto na handang mamatay para sa kanyang pamilya at ang katatagan ni Maria na tiniis ang impyerno upang muling makita ang kanyang mga anak. Nakauwi na sila. Sa wakas, malaya na silang huminga. Habang umiihip ang malamig na simoy ng hangin at dinadala ang mga tuyong dahon ng pinupalayo sa mga puntod, isang malalim na kaisipan ang naiwan sa isip ni Elena habang pinagmamasdan niya ang tahimik na nayon sa ibaba. Ang katarungan ba ay tunay na nakakamit kapag ang mga halimaw ay nakakulong na at nagbabayad sa kanilang mga kasalanan, o habang buhay tayong magiging bilanggo ng mga multo at latay ng kahapong hindi kailanman mabubura ng panahon?